Na batang lalaki sa China ang nahulog sa isang balong walang tubig. 30 sentimetro lamang ang lawak ng balon kaya naman pahirapan sa pagliligtas sa bata. Itinali siya sa bewang para hilahin pero ilang beses nabigo ang rescuers. Kaya isang cellphone ang inabot sa kanya upang mabigyan siya ng instructions. Nang mailabas na ang bata, agad siyang dinala sa ospital. Maliban silang pasa sa katawan ay maayos naman ang kondisyon nito. Nahulog ang bata sa balon matapos daw siyang madulas. Sa Russia naman, hindi bababa sa 33 ang bilang ng mga nasawi sa pagbagsak ng isang eroplano sa rehiyon ng Siberia. 5 naman sa 10 tinatayang nakaligtas ang nasa kritikal na kalagayan. Ayon sa may-ari ng eroplano, sinusubukan umanong mag-emergency landing ng aircraft nang bigla na lang itong bumagsak sa 1.5 kilometro mula sa runway. Dahil sa insidente, muling kwinestyon ang kaligtasan ng mga eroplano ng Russia. Noong isang taon lang kasi, 44 na tao ang nasawi, kabilang ng isang buong ice hockey team sa isang ring pagbagsak ng eroplano roon. Alright mga kapuso, narito na mga balita pinag-uusapan sa net ang ating web hirit. Ang ating unang hirit ay mula sa Variety.com. Ashton Kutcher gaganap bilang si Steve Jobs sa isang indie film. Isa sa pelikula na nga po ang buhay ni Jobs mula sa kawalan niya ng direksyon noong bata pa siya hanggang sa pagiging co-founder niya ng Apple Computer at pagiging isa sa pinaka-makapangyarihang personalidad sa buong mundo. Ang pelikulang pagbibidahan ng ex-husband ni Demi Moore, ididirect ni Joshua Michael Stern. Actually, I was gonna say, kung nakita niyo mga picture ni Steve Jobs, pwede. Kasi pag nakita niyo, Ashton Kutcher, bakit? Pero pag nakita niyo pag nagpa-long hair yan, pwede nga naman. And Ashton's actually, aside from him being a comic, actually okay din siya pagdating sa mga drama-drama. So, tingnan natin kung gaano tatanggapin ng tao tong indie film tungkol sa buhay ni Steve Jobs. Apple talaga ang peg. Yan. Thank you, Steve. Ayan, sa lahat ng aming mga gadgets. At ito, 8 kakaibang spa naman ang ibinida ng Shine.com or Shine.yahoo.com ang paggamit ng snail sa muka bilang facial spa. Pagbabad sa buhay na carp bilang pedicure at paggamit ng Dr. Fish bilang body massage and scrub. Ilan lamang po yan sa mga nabanggit na kakaibang uri ng spa na ginagawa sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, tingnan natin yung mga picture. Ayun, sina Dr. Fish. Kabilang na ang Russia at China. Yung mga Dr. Fish, alam ko to, na-try na namin to, pero sa paa lang. So, hindi ko siya ma-imagine sa buong katawan. At saka yung mga snail sa mukha. Although, long ago, they've always used yung mga linta sa pag-cure ng mga sugat paminsan. So, I guess parang dati pa ginagamit talaga yung mga small animals para sa therapy and such. Pero ako, out na siguro muna ako dyan. Okay na sa akin ang sugar scrub. At mula naman sa Reuters.com, ang ating huling web hirit ngayong umaga, panganganak ng mga nanay ngayon sinasabing mas matagal kumpara sa panganganak noong nakaraang 50 taon. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng US National Institute of Health, sinasabing ang mga nanay ngayon ay mas matagal manganak bunga ng inilalagay na epidural. Ay, friend ko yan, na isang uri ng pain reliever na nagpapabagal sa panganganak ng 40 to 90 minutes. Mas mabibigat din daw ang mga mami ngayon at mas malalaki at mabibigat rin ang mga sanggol ngayon kumpara noon. As is obvious, syempre marami na tayo mga foods na available ngayon na marami mga sugars, high in sugar, di ba, na hindi actually okay sa mga buntis, di ba, na kasi pampalaki ng mga baby at pampalaki dun sa mga mommy. And yung epidural nga do, yun ang sinasabi nila, although malaking relief din yun para sa mga mothers. Pero nung unang panahon, they didn't have that and they had their childbirth much easier. So, mas mabilis na childbirth or painless childbirth? Ako, go painless ako. At yan muna ang web hirit natin for today, mga kapuso. Abangan nyo ulit ang hatid naming in at fresh web hirit bukas. Ngayon naman, lipat tayo ka. Ito, matagal pa niya pag-iisipan niya. Luan, good morning! Iniisip ko yung snails dito sa pang facial. Anyway, good morning mga kapuso. Oras na para sa ating early chika ngayong umaga. Teaser plug pa lang ng Boy Pick Up the Movie, todo kulitan at pagpapatawa na ang hari ng pick-up lines na si Ogie Alcacid at ang kanyang sexing leading lady na si Solenn Heussaff. Si Ogie ever in character talaga. Pero kwento ni Solenn, hirap daw siyang pag-aralan ng kanyang karakter dahil kailangan daw na seryoso ang mukha habang nagpapatawa. Gayunpaman, nagpasample ng kanilang mga pick-up line ang dalawa. Solenn ka ba? Bakit? Kasi you so pretty. Pelikula ka ba? Bakit? Boom!
Mula naman sa Hollywood, ipinakita na po sa publiko ang trailer ng pelikula ng nagsilbing huling proyekto ng yumaong singer-actress na si Whitney Houston. Ito ang Sparkle, kung saan gumaganap siya bilang nanay ng 3 babaeng bida na magkakasama sa isang singing group. Ito raw ang unang pelikula ni Whitney matapos ang 15 taon. Nakatakdang ipalabas ang pelikula sa Amerika sa darating na Agosto. Bagong umaga, bagong pag-asa mga kapuso. Ito na po ang ating hirit panahon. Naku! Kailangan na po natin ilabas ang ating mga summer outfit dahil ito na, nagsisimula na po ang pag-iinit ng ating panahon. Meron po tayong ridge of high pressure area. Yan po ay nasa extreme northern Luzon. Kaya po ang buong bansa ay maapektuhan nito. Magkakaroon po ng magandang panahon. Ang ibig sabihin lang po mainit na panahon. At magkakaroon naman po ng ilang mga pulo-pulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Sana maambunan tayo ng konting pag-ulan ng konti lang. Ang sunrise po natin, 5:50 ng umaga. At ang ating pong sunset ay 6:08 ng hapon. Narito naman po ang mga weather condition and temperature sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Sunshiny, okay. Mga kapuso, isa na naman mapapasyalang lugar kung saan maaari kayo magkaroon ng makabuluhang Semana Santa ang ibibida namin sa inyo this morning. At yan ang Our Lady of Faith Grotto sa Rodriguez Rizal kung saan may life-size images ng Stations of the Cross. At bukod pa dyan, alamin din natin kung saan at paano nagsimula ang pabasa. Na isa rin syempre, tradisyong Pinoy tuwing Semana Santa. Yan po ang ihirit sa atin ni Monica at ni Arn. Good morning. Hi guys, good morning! Ayan, Holy Tuesday na nga. Kaya naman na marami na tayong mga kapuso nagsisimula na talagang pumunta sa iba't ibang lugar para magdasal. At syempre, alalahanin nyo ang pagpapakasakit ni Heso Kristo. And speaking of which, talagang tradisyon na nga natin yung pagdarasal na Stations of the Cross. Kaya naman ngayong umaga, pumunta tayo dito sa Our Lady of Faith Grotto. Dito yan sa Rodriguez Rizal kung saan tampok nga nila yung mga kakaibang life-size na mga Stations of the Cross. In fact, ito katabi ko yung isa sa mga istasyon na yan. Kaya mamaya mga kapuso, samahan nyo ako at tingnan natin at silipin ang mga yan. At tulad nga na nabanggit nyo kanina sa studio, may mga kasama tayo ngayon dito na sinisimulan na rin ng pagbabasa ng pasyon. So mamaya ipapakita rin namin sa inyo kung ano nga ba ang tradisyon na yan. At ipapakita rin namin ang mahigit kumulang 280 steps na meron dito sa grotto. So kung kayo ay aakyat dito, parang penitensya nyo na rin yan ngayong darating na Semana Santa. Ayan mga kapuso. There you go, nakita nyo. Di ba talagang napakataas? Anyway, lahat po yan natin pag-uusapan sa pagbabalik po natin dito yan sa may Our Lady of Faith na grotto. Back to studio. May traditional na tono yan na huwag nyo i-rap yung babasa. Pakinggan walang bibitaw sa pagtutok dito sa barkadang inyong maasahan sa mga balita at impormasyon ngayong Semana Santa. Ito po ang Unang Hirit! Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangugulat ka. Unang hirit, unang ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang.